Magandang araw mga ka-amazing! Sa video na ito, maglalakbay tayo sa loob ng pinakamalaking halimaw na gusali at makinarya dito sa Pilipinas. Mga istruktura na kasing laki ng buong barangay, mga conveyor belt na mas mahaba pa sa EDSA, at mga planta na nagpapakain, nagbubuo at nagpapagalaw sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon, bibisitahin natin ang 10 pinakamalaking pabrika sa Pilipinas at siguradong mapapawaw kayo sa kanilang laki, output, teknolohiya at kahalagahan. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. San Miguel Brewery, Santa Rosa, Laguna, ang pinakamalaking brewery sa Southeast Asia. Mga ka-amazing, alam nyo ba na nasa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking beer factories sa buong Southeast Asia? Welcome sa San Miguel Brewery sa Santa Rosa, Laguna, ang tahanan ng bilyon-bilyong bote ng San Miguel Pale Pilsen, Red Horse Beer at iba pang iconic beverages. Ang plantang ito ay may lawak na halos 20 ektarya at bawat araw, mahigit 3 milyong bote ng beer ang kayang ilabas, sapat para punuin ang MOA Arena ng paulit-ulit. Gumagamit ito ng ultra-modern fermentation tanks na mas malaki pa sa 10-wheeler truck. Ang bottling line pa, nasa 60,000 bottles per hour ang kayang tapusin. Kaya kung iniisip ninyo kung saan nanggagaling ang paborito ng tatay mo tuwing may birthday, fiesta, o may problema sa trabaho, malaki ang tsansang dito galing ang iniinom niya. Toyota Motor Philippines, Santa Rosa, Laguna. Car factory na parang higanteng robot ang galawan. Kapag narinig natin ang Toyota, iniisip agad natin ang Vios, Innova, Wigo. Pero alam nyo ba, ka-amazing, na meron tayong higanteng Toyota Car Factory dito mismo sa Pilipinas. At guess what? Isa ito sa pinakamalaking automotive plants sa buong Asia Pacific. Ang Santa Rosa plant ay may lawak na 82 hectares, halos kasing laki ng 123 football fields. Dito ginagawa ang mga sasakyang araw-araw tumatakbo sa Metro Manila traffic. At kung tingin ninyo matindi ang traffic, mas matindi ang bilis ng mga robot dito. Kayang gumawa ng hanggang 50,000 units per year, mula stomping, welding, painting hanggang assembly. At sa bawat kotse ay dumaraan sa 700 quality checks bago lumabas ng factory. Isipin mo, ka-amazing, kapag bumili ka ng bagong Toyota, dumaan yan sa isang proseso na parang choreography ng tao at robot. Parang sayaw na industrial version ng It's Showtime. Nestle Philippines, Cagayan de Oro Factory, pinakamalaking coffee factory sa bansa. Mga ka-amazing, sinimulan mo ba ang araw mo sa kape? Kung oo, malaki ang posibilidad na galing sa Nestle Cagayan de Oro Factory ang iniinom mo. Ito ang pinakamalaking coffee manufacturing plant sa buong Pilipinas at isa rin sa pinakamalaki sa Asia. Giant silos, roasting towers, steam clouds sa ibabaw ng factory. Mahigit 27 ektarya ang lawak nito at taon-taon ay gumagawa sila ng libu-libong tonelada ng Nescafe, Coffee Mate, Milo at Bear Brand. Kaya nitong mag-roast ng 30,000 kilos of coffee beans per batch. Parang roasting ng buong laman ng 10 dump trucks ng sabay-sabay. Kapag sinabi mong ang bango ng kape, nangangahulugan lang na libo-libong kilo ng beans ang dumaan sa roasting towers na yan, 24/7 at walang tigil. JG Summit Petrochemical Complex, Batangas City. Industrial giant na literal na gumagawa ng raw materials ng buong industriya. Mga ka-amazing, ang susunod natin ay mas malaki pa sa ordinaryong planta. Ito ay isang industrial complex na halos parang mini oil city.
Welcome sa JG Summit Petrochemical Complex sa Batangas City. Ang pinakamalaking integrated polyethylene at polypropylene plant sa bansa. Kung mahilig ka sa plastic products, water containers, toys, tubo, appliances, parts ng kotse, malamang galing ang raw materials dito. Pipelines na mas mahaba pa sa SLEX and hundreds of storage tanks. Ang lawak, nasa 100 ektarya at may processing units na tumatakbo sa temperatura na abot ng 800 degrees Celsius. Grabe ka-amazing! Kahit maliit na plastic spoon sa tapsilog mo, pwedeng nagsimula ang raw materials niyan dito sa Batangas. Number 6. Eagle Cement Plant, San Ildefonso, Bulacan. Isa sa pinakamalaking cement factory sa Pilipinas. Mga ka-amazing, sa bawat kalsada, tulay at building na nakikita mo, may isang importanteng sangkap, ang semento. At isa sa pinakamalaking gumagawa nito sa bansa ay ang Eagle Cement sa Bulacan. Quarry trucks na parang maliit na laruan dahil sa sobrang laki ng open pit. Ang planta ay may lawak na 150 hectares. Parang isang bayan na puno ng heavy equipment at grabe ang kapasidad. Kayang gumawa ng 8.6 million metric tons of cement bawat taon. Isipin mo na lang ka-amazing. Kung itatambak mo ng sabay-sabay ang lahat ng semento na kayang gawin nila sa isang taon, makakagawa ka ng pader mula Bulacan hanggang Mindanao. May conveyor belt sila na mas mahaba pa sa 20 basketball courts. Tuloy-tuloy ang paglipat ng raw materials 24/7. Yokohama Tire Philippines, Clark Freeport Zone. Tire factory na kasing lawak ng isang lungsod sa probinsya. Mga ka-amazing, handa na ba kayo sa isang pabrika na literal na gumagawa ng milyon-milyong gulong na ginagamit hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo? Welcome sa Yokohama Tire Philippines sa Clark Freeport Zone. Isa sa pinakamalaking tire manufacturing facilities sa buong Asia Pacific. Kung inuulit-ulit mong marinig ang salitang Clark ay isipin mo na ito. Ang plantang ito ay may lawak na higit 40 hectares. Pero dahil sa dami at laki ng equipment, ang operational footprint nito ay parang isang buong barangay. Drone shots ng endless rows of warehouses, vulcanizing buildings, smokestacks at indoor testing trucks. Sa loob nitong higanting complex, ginagawa ang iba't ibang klase ng gulong. Passenger car tires, SUV tires, high-performance sports tires, industrial tires. At guess what? Kayang gumawa ng higit 12 milyong tires kada taon. Ibig sabihin, bawat segundo may gulong na nabubuo. At ang nakakawaw, ang rubber mixing machine nila ay may kapasidad na 3,000 kilos per batch. Parang naghahalo sila ng malaking palanggana ng ulam. Pero ang ulam ay rubber at ubod ng init. At may sarili rin silang test track sa loob mismo ng planta. Dito tinetesting ang bawat bagong model kung gaano katahimik ang andar, kung makapit ba sa basa, at kung pasok ba sa global safety standards. Para itong Disneyland ng mga makina. At kung mahilig ka sa kotse, malamang manginig ka sa saya kapag nakita mo ang scale ng operations dito. Coca-Cola Beverages Philippines, Mega Plant, Santa Rosa, Laguna. Ang pinakamalaking Coca-Cola bottling facility sa bansa. Mga ka-amazing, kung mahilig ka sa Coke, Sprite, Royal o Minute Maid, handa ka na bang makilala ang totoong pinanggalingan ng halos lahat ng soft drinks na lumalabas tuwing Pasko, fiesta, birthday, handaan, at kahit simpleng merienda? Welcome sa Coca-Cola Santa Rosa Mega Plant, ang pinakamalaki sa Pilipinas at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Malalaking red buildings, endless rows of bottles,
forklift na parang langgam kumpara sa laki ng warehouse. Alam nyo ba na ang Coca-Cola Santa Rosa ay may lupang abot ng 30 hectares? Pero ang dami ng makina ay parang pang-100 hektarya. Ito ang flagship plant ng Coca-Cola sa buong Pilipinas at may impressive na kapasidad, up to 50 million cases per year. 14 high-speed bottling lines, dedicated facilities for PET, glass, canning, at juice production. Kung iipunin mo ang production nila sa isang araw, pwede kang makabuo ng isang higanting soft drink wall na abot mula Laguna hanggang Mandaluyong. Pero teka, mas nakaka-amazing pa dito na mayroon silang 13,000 square meter automated warehouse, robotic palletizers, laser-guided vehicle system, fully climate-controlled syrup rooms. Oo, ka-amazing. May mga robot sa loob ng planta na walang ginawa kundi ilipat ang mga bote ng mabilis, maingat at walang reklamo. Ang bottling line nila ay umaabot sa 72,000 bottles per hour. Hindi yan typo. 72,000 per hour. Isipin niyo yan. Habang nagsasalita ako ngayon, siguradong may mahigit 150,000 bottles na ang nagawa sa planta. Mga ka-amazing, naramdaman niyo ba yon? Habang tumataas tayo sa listahang ito, lalong lumalaki, bumibigat at tumitindi ang mga makinarya. Kung malaki ang Coca-Cola, mas malaki pa ang susunod. Texas Instruments Semiconductor Plant, Clark and Baguio. Dalawang higanteng semiconductor factories na kabilang sa pinakamalaki sa mundo. Mga ka-amazing, alam nyo ba, marami sa mga high-tech gadgets na ginagamit natin, cellphones, laptops, smart appliances, ay may bahaging galing sa Pilipinas? At ang pinakamalaking semiconductor plant sa bansa, walang iba kundi ang Texas Instruments Philippines o mas kilala bilang TI Philippines. May 2 mega plants sa Baguio at Clark at pareho silang napakalaki. Huge white buildings, clean rooms with workers in full suits, high-speed robots at glowing wafers. Hindi ito basta pabrika ka-amazing. Ito ay parang high-tech spaceship na nagtatago sa lupa ng Pilipinas. Clean rooms cleaner than hospital operating rooms. Robots na kayang kumilos ng eksaktong-eksakto sa micrometer level. Processing units worth billions of pesos. 24/7 non-stop global manufacturing. TI Philippines produces 60% of all Texas Instruments analog chips worldwide. 4 sa bawat 6 na chips na ginagamit ng TI sa buong planeta, dito ginagawa. Ka-amazing. Pinagsamang land area ng Clark at Baguio sites, mahigit 110 square meters, halos kasing laki ng 15 football fields. Ang production, gumagawa sila ng microchips, integrated circuits, logic devices, high-performance analog semiconductors, power management chips. Ito ang utak ng modernong electronics at ginagawa lahat dito sa bansang mahal natin. Sa loob ay walang ingay ng makina, tahimik, controlled, parang nasa ibang mundo. Ang mga technician ay naka-full gear na parang galing sa NASA dahil ang slightest dust particles pwedeng makasira ng buong batch ng chips. At ang pinaka-nakakawaw, may automated system sila na nagsasali ng water crates from one building to another via overhead robotic trucks. Parang bullet train ng microchips. At hindi lang basta malaki ang pabrika, malaki rin ang ambag nila sa ekonomiya. Texas Instruments Philippines is one of the top exporters in the country. Kung baga, ka-amazing, kapag wala ang pabrikang ito, maglalakad ng nakatsinelas ang teknolohiya ng mundo. Number 2, PNOC Batangas Refinery,
former Petron Refinery, isang mega oil city, pinakamalaking industrial refinery sa Pilipinas. Mga ka-amazing, handa na ba kayo sa isang lugar na hindi lang malaki, hindi lang napakalawak, kundi extraterrestrial level ang scale? Welcome sa dating Petron Bataan Refinery, kilala noon bilang PNOC o Petron Refinery, ang pinakamalaking oil refinery sa buong Pilipinas. Bagamat nagbago na ang operations nito, ang physical scale nito bilang planta ay nananatiling isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Dozens of fracking towers, refinery stacks, shooting frames, endless steel pipes, huge tank farms that look like alien structures. Ang buong complex ay sumasakop ng higit 400 ektarya. Halos kasing laki ng 5 barangay. Ito ang makina na bumubuo ng diesel, gasoline, jet fuel, LPG, kerosene, special industrial fuels at lubricants. Kung may sasakyang dumadaan, may eroplanong lumilipad, may barkong umaandar, malaki ang tsansa na galing sa complex na ito ang fuel nila. May processing capacity ito na 180,000 barrels per day. Ibig sabihin, kaya nitong punuin ang 60 Olympic-sized swimming pools ng refined fuel 24/7. Isipin mo na lang ka-amazing, kung ang refinery ay isang lungsod, ang mga pipeline ay kalsada, ang crude oil ay dugo, at ang mga distillation tower ang puso. Every second, may oil na pinapainit, hinihiwalay, hinahati, ginagawang fuel, pinapadaloy sa kilometrong linya ng tubo, at pinupuno ang pangangailangan ng bansa. Ganito kalaki at kakritikal ang role nito. Mga ka-amazing, ngayong nakita natin ang mga halimaw na pabrika, ang mga tunay na makina ng ekonomiya, at ang world-class engineering na mayroon tayo rito mismo sa Pilipinas. Mula sa beer, kape, oil refinery, kotse, gulong, semiconductors, patungo sa pinakamalaking industrial complex na parang sariling lungsod, isang bagay ang malinaw. Kayang-kaya ng Pilipino, world-class tayo, maipagmamalaki natin ito sa buong mundo. At kung nag-enjoy ka sa episode na ito, ka-amazing, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-comment na rin kung may gusto ko pang topic na pag-usapan. Dito sa Wow Amazing Stories, lahat ng kwento siguradong wow amazing.